Kaugnay naman po sa nagpapatuloy na gulo sa Thailand-Cambodia border, mga kapanayam natin, Migrant Worker Secretary Hans Kakdak. Secretary, good morning po. Magandang umaga, Sir Ivan, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Sek, hingi kami ng update. Sabi ng ating embassy, 118 na Pinoys ang pinalikas doon. What is our number so far? Dito sa border clashes between Thailand and Cambodia, ay meron tayong tinutulungan na higit kumulang mga 251 Okay. in 7 different areas. They are all safe and sound and are either in evacuation centers o sa mga residences ng mga Pinoy na kung saan sila sumukob, yung bahay na kung saan sila sumukob. And we are continually in partnership with under the leadership of the Philippine Embassy, si Ambassador Paredes sa Bangkok, ay patuloy ang pagbibigay natin ng assistance. Ang sistema ng assistance natin is financial kasi kailangan nila ng mga basic needs nila. And dito sa mga dagdaang araw ay walang pasok. They're mostly teachers so walang pasok ang eskwela at transport ay hirap din, railway operations. Secretary, yan. All accounted for naman po yung mga Pilipino dyan sa areas na posibleng maapektuhan ng conflict? Yes, of course. And the Thai government is of course, on top of the situation in terms of protection of their nationals as well as our OFWs. And may mga proper action and necessary briefings naman sa mga foreign missions and embassies. Secretary, para lang po ma-visualize sa mga manonood natin, gaano po ba kalayo itong area ng clashes from the capital, from Bangkok, for example? It's in the southern part. Again, there are about certain areas, around 7 of them na minamanmanan ng sitwasyon. May distansya naman sa capital of Bangkok, but having said that, we continually monitor the situation and so far wala namang reported injuries or fatalities. So we hope it stays that way. Secretary, sa Cambodia side, kumusta naman po yung mga kababayan natin sa Cambodia? Sa Cambodia side, we also continue to monitor situations. Sa norte naman ito from the Cambodian side, and we are still accounting for the OFWs up north. Wala naman mas konti ang OFWs sa Cambodia kaysa sa Thailand. At sa norte ito, medyo kalayuan sa capital of Phnom Penh. So we're hoping na hindi apektado ang mga Pilipino dun sa bandang norte. Having said that, we continue to cooperate with the Cambodian government as well as the Thai government dito sa mga OFWs na natin nando doon who are either mostly teachers or factory supervisors. Tinitignan po ba natin, Secretary, ang possibility na kailangan nating i-repatriate ang mga kababayan natin? Sa ngayon ay of course nakahanda naman tayo parati, yan ang pinag-utos ng ating Pangulo in terms of pagmamanman ng sitwasyon at yung repatriation effort. But ito ay sitwasyon na hindi sila necessarily illegal doon o biktima ng human trafficking. So they legally work in Thailand and yung mga teachers and factory supervisors in Cambodia respectively. So hindi natin nakikita na magkakaroon ng repatriation as long as humupa ang sitwasyon ay makakabalik naman sila sa trabaho. Meron po bang effort ang ASEAN, Secretary? For example, is the President involved sa pag-uusap para magkaroon ng ceasefire o maresolba itong conflict na ito? Siguro yung aspeto na yan, I will leave that. I will defer to the DFA the SecNet on that matter. Sec, on another topic po, yung nangyaring mass shooting naman sa Bondi Beach sa Australia, may mga manggagawang Pinoy po ba ang nadamay? So far, walang reported case ng apektadong Pilipino doon sa Bondi Beach. And having said that, we of course commiserate and also sympathize with the citizens and residents of Australia dito sa malagim na incident na ito.
Secretary, salamat po sa update. Patuloy po kami makikibalita sa inyo. Thank you. Yes, maraming salamat, Sir Van. Mabuhay po kayo. God bless. Migrant Worker Secretary Hans Kakdak. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.